Siya ay isang mahina at kaawa-awang tao na nagiging pinakamalakas na sinumpaang mangangaso ng bampira at nagpakasal sa isang magandang bampira. Daan-daang taon na ang nakalipas, nagkaroon ng online na alitan ang mga bampira at mga tao, at sa halip na magkaroon ng boxing match, nagresulta ito sa isang malaking digmaan kung saan halos napuksa ang mga bampira. Mula noon, lihim nang namumuhay ang mga bampira, katulad ni Logan Paul pagkatapos ng insidente sa kagubatan ng Hapon, upang matiyak na hindi sila mapatay tulad ng iba. Si No ay isa sa mga babong vampire na mukhang BTS na akala niya ay cool na cool siya dahil gusto siyang makasama ng mga lesbiana. Nasa loob siya ng isang airship upang pumunta sa Paris dahil gusto niyang hanapin ang aklat ni Vanitas, isang napakahalagang mahiwagang kamisa na makakatulong sa mga bampira. Bigla niyang nakita ang isang cute na babae na nagngangalang Amelia na mukhang may sakit, kaya nilapitan niya ito para tulungan. Pagkatapos tingnan ang mukha niya na parang miyembro ng boy band, agad siyang nabasa at nagtanong kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi ni No sa kanya na pupunta siya sa Paris sakay ng malaking airship na mukhang demonyo, kung saan niya pinaghihinalaang naroon ang aklat ni Vanitas, at biglang nakakuha ito ng kanyang atensyon na parang bagong pelikula ng Twilight. Samantala, sa tuktok ng pangit na barko ay may isang pangit na lalaki na mas mahaba pa ang buhok kaysa sa average na haba ng buhay ng isang Amerikano, nakatayo at nakangiting nakakatakot. Sa loob ng barko, sinundan ni Amelia si No pataas ngunit biglang bumagsak, ngunit bago pa man siya matulungan ni No, sinabi niya rito na lumayo, na nagpatay sa lahat ng ilaw sa lugar. Bigla niyang napansin na nagiging pula ang mga mata ni Amelia at lumalaki ang mga ngipin nito, na nagpapagtanto sa kanya na isa rin siyang bampira, bago pa man siya makagawa ng anuman. Sumabog ang mga bintana nang tumalo ng misteryosong lalaki para agawin ang batang babae, ngunit nalaman niyang nailigtas siya ni No. Nagpakilala ang lalaki bilang si Van at sinabihan si No na bitawan ang babae at umalis dahil hindi niya gusto ang mga pangit na katulad niya sa selda, pero sinabi ni No sa kanya na gusto ng mga babae ang mababait na lalaki at siguradong siya ang pipiliin nito kaysa kay Van. Ikinagalit ito ni Van at agad siyang sumulong gamit ang kanyang talam, bahagyang na-miss si No habang siya naman ay maringal na umatras, iniiwasan ang bawat atake na inihahagis ni Van sa kanya. Biglang nakaramdam ng sakit si Amelia na nakagambala kay No at sinamantala ito ni Van at sinubukan siyang buwalan gamit ang kanyang kawad. Hindi naman bitch si No at inihagis niya ito sa ere, bago siya umatras at sinuntok si Van hanggang sa mawalan ng malay habang lumilipad ito at bumagsak sa lupa. Katulad ng pagbagsak ng paggalang ko sa sarili tuwing nagte-text ako sa ex ko. Bumangon si Van mula sa lupa at napagtanto na isa ring vampira si No at napakalakas pa. Habang nagsimulang tumakbo si No kasama ang babae papasok sa isang kagubatan, umaasang sa wakas ay makaranas ng aksyon. Biglang nagiging baliw ang batang babae nang halikan siya sa mukha ng isang itim na multo sa kanyang isipan. Nagsimulang umiyak ang rasistang babaeng ito, habang sinusubukan ni No na bumalik para tumawag ng doktor. Bago pa man siya makaalis, kumapit sa likod niya ang baliw na babae at sa sandaling akala ng birhen na ito ay mawawala na ang kanyang pagkabirhen, kinagat ng rasistang babae ang kanyang leeg at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo na parang masarap ito. Sinusubukang tumakas ni No. Habang nagsisimulang mabaliw si Amelia habang sumusulpot ang itim na mga tentakulo sa paligid niya at inaatake si No bago kumuha ng maraming tao. Akala ko magiging 18 plus na ang kwento dahil sa mga tentakulo, pero dumating si No at sinira ang saya sa pamamagitan ng paghawak sa kanya at pagtatangkang itulak siya pabalik habang tumatakas ang iba. Naisip ni No na hindi niya dapat ipinasok ang kanyang ari sa baliw habang muli siyang itinutulak nito. Malapit na sana siyang maging gabay sa yelo ni Amelia Khan, nang biglang kumidlat at pareho silang natumble sa kanilang mga babong puwit, habang si Van ay lumitaw sa pagitan nila na parang isang gigachat. Sinabi niya kay No na baliw ang babaeng ito at sinasaniban ng mga espiritu na siya lang ang makakapatay. Nagsimulang tumubo ang mas maraming tentakulo ni Amelia, pero ipinakita ng kapatid nating Amerikano kung bakit ang Amerika ang pinakamahusay, at binaril niya ang mga ito. Nang tanungin ni No si Van kung siya ay pari mula sa simbahan at papatayin siya, sumagot si Van na hindi siya maaaring pari dahil wala siyang interes sa maliliit na bata, at sinabing siya ay doktor na ang espesyalidad ay ang pagharap sa mga baliw na babae.
Bigla niyang inilabas ang kanyang magarbong maliit na asol na libro na agad nagbigay kay No ng paninigas habang pinagmamasdan niya ang itim na takip sa loob at napagtanto na ito ang libro ni Vanitas. Agad na ginamit ni Van ang kanyang mahikang spell at binigyan ang dalaga ng pinakamalaking orgasm sa kanyang buhay, na nagbigay kasiyahan sa espiritu sa loob niya habang umaalis ito sa kanyang katawan. Nagulat si No sa nakita niyang lakas at galing, habang ang babae, tulad ng karamihan, pinili ang bastos kaysa sa mabait. Nanood si No na parang kinukunan ng asawa nang biglang dumating ang ilang pulis na hindi naman Amerikano na hindi agad sila pinaputukan at inutusan silang sumuko, pero sinubukan ni Van na takutin sila sa pamamagitan ng pagsasabing ibibigay niya sa kanila ang kanyang pero sa huli ay natisod siya at nahulog mula sa airship. Nakakagulat na tumalon din si No mula sa barko at natupad ang kanyang foot fetish sa pamamagitan ng paghawak sa binti ni Van habang pareho silang nahuhulog habang nakatingin sa bughaw na buwan, na medyo romantiko, hindi ko ikakaila, pero sinabi ni Van na walang homo, kaya ayos lang. Pagkatapos nilang bumagsak, hinayla ni No si Van mula sa lupa at nagsimulang magtanong kung paano siya nagkaroon ng napakaraming lakas para bigyan ng malaking o ang babae, ngunit sinabi ni Van na taga-Alabama siya at marami siyang pagsasanay noon sa kanilang tahanan. Sinasabi ni Van na gusto niyang iligtas ang lahat ng vampira at gusto niyang tulungan siya ni No sa pamamagitan ng pagiging bodyguard niya dahil tao lang siya na madaling mamatay. No ay nagtapos na tanggapin ang termino, at silang dalawa ay naging isang koponan pagkatapos muling sabihing, no homo. Kinabukasan, inaresto sila at ikinulong sa isang selda ng kulungan dahil sa pagpasok sa airship habang pareho silang natutulog. Sinabi ni No kay Van na narito siya dahil sinabi ng kanyang guro na pumunta siya sa Paris, hanapin ang mahiwagang aklat ni Vanitas, at alamin ang tunay nitong kalikasan. Sinabi ni Van sa kanya na siguro ay adik sa crack ang kanyang guru dahil hindi niya kailanman sinabi sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin kapag nahanap niya ito, at napagtanto ni No na tama siya. Bago pa man siya makapag-isip ng mas malalim, dumating ang pulis at sinabi sa kanila na may isang mayamang politiko ang tumulong sa pagpapalaya sa kanila mula sa kulungan at humiling sa kanila na makipagkita sa kanya. Pareho silang lumabas ng kulungan, at agad na namangha si No sa isang paris na mukhang hindi makatotohanan. Sinabi ni Van sa kanya na magpatuloy sa paglalakad, ngunit patuloy na nagagambala ang lalaking nakakatakot at sinubukan pang ang magnakaw ng ilang bata, ngunit nahuli siya ni Van at dinala palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok sila sa isang magarbong hotel, at ipinaliwanag ni Van na pagkatapos ng digmaan, natalo ang mga vampira ngunit pinayagan silang mabuhay kung hindi na sila muling aatake ng ibang tao. Mula noon, may ilang vampira na namumuhay kasama ng mga tao at ang reyna ay nagtalaga ng isang vampirang politiko upang mapanatili ang mga ugnayang ito. Pumasok sila sa silid ng politiko at agad na sinubukan silang atakehin ng dalawang hanggal na vampira, huminto lamang malapit sa leeg ni Van, at sinabihang kumatok bago pumasok. Sinabi ni Van sa kanila na tumahimik, habang sinabi naman ng taba at kalbong politiko na tumigil. Tinanong ng kalbo kung si Van ba ang tao na may hawak ng aklat ni Vanitas, habang sinusubukan ni No na makipaglaro sa pusa at nakatanggap ng sampal. Mahinahong naglakad si Van at umupo sa sofa na parang isang ganap na Chad, at sinabi sa mataba na ibalik ang lahat ng kanilang gamit kasama na ang aklat ni Vanitas at si Amelia. Mahinahong sumagot si Fatty na hindi maaaring payagan si Amelia na mabuhay dahil sinaniban siya at sinubukang atakihin ang mga tao. Ipinagpatuloy niya na papatayin siya ng mga ito para matiyak na hindi mangyayari iyon. No, nagsimulang umiyak ang incel simp tungkol sa kung paano siya inosente habang simpleng umupo si Van at sinabing nagamot na niya ito gamit ang libro. Kinuha ng mataba ang libro mula sa kanyang puwit at sinabing ang librong ito ay hindi naman mahiwagang libro, habang sinabi naman ni Van na walang sapat na utak ang mataba para malaman kung paano gamitin ito. Sinabi naman ng kalbong bastardo na ito kay Van na pahihirapan nila siya hanggang sasabihin niya ang tunay niyang pakay, at sinabi niya na gusto lang niyang iligtas ang mga vampira. Ito ang nagpagalit sa kanila at nagsimula silang magtalo-talo, na nag-trigger sa post-traumatic Down syndrome ni No. Sinipa niya ang mesa sa galit bago kinuha ang libro mula sa taba-tabang kamay ni Fatty. Sinabi niya sa kanila na ang lahat ng mga sinasapian na vampira na nakikita kamakailan ay dahil sa isang taong sumusumpa sa kanila, at nangako na hahanapin at dadalhin ang sinumpa na taong iyon sa harap nila, at si Van ang bahala sa kanya gamit ang kanyang libro.
Tiningnan siya ni Fatty at sinabing mayroon silang isang araw para lutasin ang isyong ito kung hindi ay papatayin nila si Amelia. Lumabas silang dalawa ng kwarto habang binato ni No ang libro sa pangit na mukha ni Van, sinasabing kailangan nilang hanapin ang may kasalanan anuman ang mangyari. Nagsimulang tumawa si Van sa simp na ito, sinasabing siguro ay Discord mod ito sa libreng oras nito na humihingi ng mga larawan ng paa. Pagkalabas nila sa hotel, nagkita sila kay Van, na impormante ni Van, at sinabi sa kanila na may impormasyon siya tungkol sa pumatay na kamakailan ay pumatay ng 9 na tao. Nagmamakaawa si Van sa kanya para sa impormasyon at binayaran siya, pagkatapos ay sinabi niya kina Van at No na sundan ang paniki. Lumipad ang paniki, at agad kinuha ni No si Van at nagsimulang tumalon sa mga gusali gamit ang kanyang kakayahan bilang vampira. Nagsimula siyang tumakbo sa bubungan ng gusali habang sinasabi ni Van sa kanya na ilang buwan na ang nakalipas. Lumitaw ang vampirang ito mula sa anino at nagtapos na pumatay ng 9 na tao. Si Van ay naghahabol lang sa kanya ngunit nagpasya siyang tulungan si Amelia sa daan para makakuha ng isang gabilang. Biglang may narinig silang ingay at nakita nila ang isang napaka-deranged na vampira na sinusubukang patayin ang isang tao. Agad sinabi ni Van kay No na ito ang kanilang target, at kailangan nilang pigilan sila. Walang pag-aalinlangan, itinapon ni No si Van na parang manika ng direkta sa vampira, tinamaan at ginambala ito. Agad na tumalon si No at pinako siya sa lupa, habang lumabas si Van mula sa mga labi at ginamit ang kanyang mahiwagang Kamasutra para gumawa ng kakaibang mahika sa kanya na agad siyang binalik sa normal na vampira sa loob ng ilang sandali, at pinatulog siya. Sinabi ni Van kay No na dapat nilang dalhin ang pumatay sa matabang puwet pero bago pa man sila makagalaw. Dalawang figure ang lumitaw mula sa kadiliman, na nagtanong kay Van kung siya ba ang may magic Kamasutra. Ang dalawang figure ay lumalabas na si Luca, na may mababang pangalan, at si Jen, na isang ganap na MILF. Agad na sinabi ni Van na siya ang kukuha sa MILF at tinanong kung ano ang gusto nila sa kanya. Ipinaliwanag ni Luca na pareho silang vampira na nag-iimbestiga sa mga krimeng ito at gustong sirain ang aklat ni Vanitas. Pinagtatawanan ni Jen ang mga mahihirap sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na bite-sized midget, na nagpagalit sa MILF, at nakatakot sa parehong No at Van. Nagpatuloy ang mga hamak sa pagsasabing naniniwala silang si Van, kasama ang kanyang mahiwagang Kamasutra, ang sumusumpa sa lahat ng mga vampirang ito upang maging sinapian, at gusto nilang sirain ang libro para hindi na niya muling magawa iyon. Tinawag siyang bobo ni Van dahil sa pag-iisip niya ng ganoon, at ipinaliwanag na siya ay isang doktor na narito upang tulungan ang mga sinumpaang vampira, habang sinabi naman ni No sa kanila na kailangan nilang dalhin ang sinumpaang vampirang ito sa taba at walang kwentang lalaki ng Mad Alien. Talagang ikinagagalit nito ang hamak na babae na nagsasabing kailangan din niyang sirain ang libro ng Mad Alien dahil sinumpa ang kanyang kapatid sa ama habang siya ay nakulong sa washing machine. Sinabi ni Van sa kanya na kaya niyang pagalingin ito, pero ikinagalit ito ni Jen, at bago pa siya makarik, pumasok siya na may malaking paghampas ng kanyang malita. Salamat naman at naagapan ni No si Van at hinayla siya palayo, na iligtas ang buhay niya, habang ginagamit niya ang kanyang tripping wire para tanggalin ang hood ni Jen. Siya pala ay isang ganap na hottie, at muling nag-claim si Van, habang muling nagmakaawa si Loli kay Vanitas na ibigay muli ang libro, ngunit tumanggi siya. Ikinagalit ito ni Jen, na binuksan ang kanyang malita para ipakita ang isang pulang sandata, na ikinatakot ng husto ni Van, na nagbasa ng kanyang pantalon at sinabihan si No na tumakbo. Nalilito si No at iniisip niyang dapat silang lumaban, pero ipinaliwanag ni Van na ang sandatang hawak niya ay isang banal na sandata na pagmamayari ng vampira, na noong dakilang digmaan ay nag-iisang pumatay ng 1,000 vampira matapos kumampi sa sangkatauhan. Sinasabi niya na si Jen ang vampirang iyon at walang paraan na makakaya nilang tapatan siya. Nakahabol siya sa kanila at hinampas ang kamao sa lupa, na lumikha ng shockwave na nagpataas kay Van, at sinubukan niyang tapusin ang trabaho, ngunit muling nagpakita ng galing si No, ang MVP, at hinawakan ang braso niya. Hindi naman talaga mahalaga ito dahil madali siyang pinabagsak bago maging Iron Man at magpalabas ng sinag mula sa kanyang guwantes, na nagtulak kay No na sipain si Van palayo para sa kaligtasan habang siya naman ang tumanggap ng buong atake. Sa pagkawala ng usok, nawala na sila at nagtatago sa isang pabrika habang ginagamot ni No ang kanyang sugatang braso.
Sinabi ni Van sa kanya na hindi naman ganap na mali ang mababa dahil magagamit ang aklat ng Vanitas para sampain ang isang vampira. Ngunit sinabi ni No sa kanya na hindi mahalaga iyon dahil nakita na niya si Van na nagligtas ng mga tao gamit ang aklat na ito. Nagsimulang tumawa si Van sa sinabi nito, pero agad na itinulak ni No ang kamay niya sa lalamunan. Sinabihang tumahimik bago pa sila matuklasan ng mayabang. Sinabi ni Van sa kanya na huwag mag-alala dahil may isang paraan siya para makuha nila siya. Lumabas siya mag-isa mula sa pabrika nang subukan ni Jen na sunugin ang lahat. Nakatayo siya sa harap niya at sinimulang tuksuhin ito dahil sa pagtatrabaho sa isang hamak at sinabi sa kanyang binabantayan siya ng FBI. Sinabi niya sa kanya na tumahimik at ibigay sa kanya ang libro, pero si Van ang pinakamalakas at ibinagsak ang libro bago sinabi sa kanya na araw-araw niyang ginagamit ang kaliwang kamay niya para, gatasin, ang kanyang, ahas, tuwing gabi, na nagbigay lakas dito. Natakot si Jen at bahagyang umatras habang inilalabas niya ang mga guwantes mula sa kanyang kamay, ngunit nagresulta ito sa pagkaabala dahil muling lumitaw ang sinasapian na vampira sa likod niya at binigyan siya ng kagat sa balikat, na ikinasugat niya. Ito ang nagbigay kay Van ng pagkakataong gamitin ang kanyang libro at nagpalabas ng isang salamangkang kidlat na nagparalisa sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tumahimik at manood habang ibinaling niya ang kanyang atensyon sa sinasapian na vampirang lobo. Nalaman niya na ang halimaw na ito ay parang isang incel na nagsawa sa kanyang walang beach na buhay, kaya naman sinaniban siya ng espiritu ng isang Reddit mod at ngayon ay gumagala siya sa gabi para mangharas ng mga babae. Nilingon ng halimaw ang atensyon nito kay Van, ngunit binuksan lang nito ang kanyang Kama Sutra at gumamit ng isang spell na lubos na sumire sa espiritu ng Discord mod sa loob niya, at bumalik siya sa kanyang normal na anyong vampira, ganap na walang malay. Nagulat si Jen nang makita ang lahat ng ito dahil wala siyang kaalam-alam na kaya palang gawin ito ni Van. Biglang natanto niya na kailangan niyang ibalik ang incel na ito sa mataba at ipakita sa kanya kung paano niya magagamit ang libro. Ngunit buti na lang, naroon ang dalawang tauhan ng mataba upang masaksihan ito at nangakong sasabihin sa pangit na bastardo ang tungkol sa kapangyarihan ni Van. Tila maayos ang lahat nang muling tumayo si Jen, na ikinagulat ni Van dahil dapat ay naparalisa na siya ng spell. Natakot siya kaya tinawag niya si No, na lumabas mula sa kadiliman habang hawak-hawak si Loli na parang bag sa gym. Agad nag-alala si Van para sa bata nang lumapit siya rito at nagbanta na ay doxing siya. Walang nakatayo doon na hindi marinig ang sinasabi niya, pero naaalala niya kung paano niya sinabi sa kanya na hanapin si Luca gamit ang kanyang ilong na nakakaamoy ng loli at dalhin ito sa harap ni Jen. Gumagana ang plano habang mas mabilis magtiklop si Jen kaysa isang deck ng baraha at nagsisimulang makiusap na huwag saktan si Luca. Agad sinamantala ni Van ito at binitawan ang kanyang banat tulad ng stalker na malapit sa kanto ng inyong kalye. Hinahawakan niya ang mukha nito at ginagamit ang kanyang mahika upang lalong maubos ang lakas nito at ginugulat ang lahat sa pamamagitan ng paghalik sa labi nito, na nagpapatunay sa lahat na ang pahintulot ay isa lamang mito. Labis na nagulat si Jen habang dinidilaan ng incel na ito ang kanyang mga daliri at sinasabing in love sa kanya. Talagang ikinagalit ito ni Luca the Loli dahil naniniwala siya sa tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian at galit siya kay Van dahil hindi kailanman tinanong ni Van ang kanyang mga pronoun. Naiwasan ni Van ang kanyang magic attack habang ginamit ito ni Jen para makatakas at kinuha si Luca sa daan bago umakyat sa bubong ng isang gusali. Sinabi niya kay Van na babalik siya para mag-higanti at tila masaya si Van tungkol dito na nakapagpakilabot sa kanya kaya nawala siya. Kinabukasan, pumunta sila sa hotel ni Fatty, kung saan sa kabutihang palad ay pinayagan nilang umalis si Emilia, ngunit sinabi ng pangit na bastardo na ito na kailangang manatili si Emilia sa hotel at magtrabaho bilang katulong. Pagkatapos ay pinaghahampas niya ang mesa ng walang dahilan at sinigawan si Van na kailangan pa niyang manatili sa ilalim ng kanyang pangangasiwa at gamutin ang anumang vampirang dadalhin nila. Umingiti si Van na parang molester at pumapayag sa kaayusang ito dahil sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang gumala-gala at maghanap ng pasensya dahil dadalhin na lang sa kanya ang mga ito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng mataba na handa na ang kanilang kwarto, na ikinagulat ni No dahil nakipag-away siya sa mataba, sinasabing hindi siya sapat na progresibo para matulog kasama ang isang lalaki. Pero sinabi sa kanya ng kalbong bastardo na sabihing, no homo, at tapusin na.
Pagkatapos ay umupo si Van at sinimulang tanungin si Emilia kung nakakita siya ng multo bago siya sinapian. Pero hindi man lang maalala ng babaeng ito iyon at tiyak na sa kusina lang siya nababagay dahil sa kanyang IQ. Patuloy siyang nag-iisip pero nabibigo, nang biglang sinabi ng pangit na bastardo na baka dapat niyang alamin ang kanyang mga alaala. Nagulat silang lahat dito, pero sinabi ng mataba na nakatanggap siya ng sulat mula sa guro ni No, na nagsabi sa kanya ng lahat. Ayon sa balita, si No ay kabilang sa angkan ng isang napakalakas na vampira na may kakayahang basahin ang mga alaala ng sinuman sa pamamagitan ng pag-inom ng kanilang dugo. Pero dahan-dahan silang namatay at si No na lang ang natitirang buhay sa kanilang angkan. Tumingin si Emilia sa kanya at tinanong kung matutulungan niya siyang maibalik ang kanyang mga alaala. At syempre, ang malaking simp ay agad-agad na sumunggab sa pagkakataong mahawakan ang isang babae. Umupo siya at dinilaan ang kamay niya na parang abnormal bago kumagat at nagsimulang uminom. Sumisid siya sa mga alaala nito at nagsimulang makakita ng mga bagay na nangyari sa airship. Pero patuloy siyang naghahanap at nakakita ng kumikinang na liwanag. Pagkapasok niya sa loob, nakita niya si Emilia na napapalibutan ng makapal na usok, nang biglang may humablot sa kanya mula sa likod. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang kakaibang circus na puno ng kakaibang mga bagay na dumaraan sa kanyang harapan. Tila lubos siyang naguguluhan nang marinig niya ang isang ingay at lumingon upang makita ang isang multo. Natakot siya dito at nagsimulang tumakbo palayo at nakarating sa isang poste ng ilaw. Tumangala siya, ngunit nagulat na naman sa multo, na direktang lumapit sa kanya at kinagat ang kanyang ulo. Biglang bumalik sa realidad si No nang magsimula siyang huminga ng malalim at sabihin kay Van na nakita niya ang multo. Nag-iisip si Van nang biglang bumukas ang mga pinto at biglang pumasok ang isang babae, na nagpakilalang si Domi at nagsasabing si No ay kanyang alipin. Walang agad-agad na tumututol, sinasabing hindi siya alipin nito, ngunit lumapit ang babae kay Fatty at sinabing kailangan niyang hiramin si No bago siya lagyan ng kwelyo, na talagang ginagawa niya. Dinala niya ito sa isang tindahan, sinasabing kailangan niyang dumalo sa sayaw at kailangan niya itong maging kapareha. Dadaan sila sa isang lihim na daanan na patungo sa portal na nagkokonekta sa mundo ng tao at vampira. Sa pagpasok pa lang nila, biglang sumugod si Van sa likod nila at tumalon din sa portal. Sa kabutihang palad, hinawakan siya ni No at nagsimulang sumigaw na hindi dapat nasa mundong ito ang mga tao. Ngunit sinabi ni Van sa kanya na kalmahan ang kanyang dibdib dahil ilang beses na siyang narito. Tila nagmamadali si Domi at sinabihan si No na magpatuloy, at tumingin kay Van bago sinabing napakakakaibang tao niya. Lumabas lang sila para makita ang isang malaking magandang lungsod ng mga vampira na may mga paniking lumilipad sa paligid ng pulang langit. Naglakad sila ng kaunti at sa wakas ay nakarating sa trailer ni Domi kung saan dinala niya si No sa loob habang si Van ay nakaupo sa labas, naghihintay sa kanila. Agad siyang nagsimulang maghubad-hubad para sa kanya pero si No ay isang buzzkill at nagsimulang humingi ng paumanhin dahil dinala niya si Van. Lumapit si Domi sa kanya at tinanggal ang kadena, bago bahagyang inilabas ang kanyang damit at pinayagan si No na sumipsip ng kanyang dugo. Nananatili si Van sa labas bilang isang mabuting wingman, masaya na sa wakas ay nakabingwit na ang kanyang kaibigan. Ilang sandali pa ay nagbihis sila at pumasok sa ballroom na puno ng mga taong nakasuot ng kakaibang maskara ng orgy at sumasayaw sa buong malaking silid. Nagsisimulang hindi komportable si No sa dami ng mga nagbibiro sa paligid habang sinusubukan ni Van ang kanyang swerte sa mga bata, ngunit agad siyang dinala ni No dahil pinagmamasdan pa rin sila ng FBI. Pagkatapos, sinundan nila si Domi, nang biglang maabala si No sa isang grupo ng mga robot at sinundan sila, iniwan si Domi at Van na mag-isa. Sinusundan niya ang mga robot at sinisimulan silang tanungin kung kailan sasakupan ng AI ang mundo, pero kahit ang mga robot ay sinasabihan siyang umalis at maglaho. Habang paatras, hindi sinasadyang nabangga ni No si Loli Luca at ang dalawang ahente ng FBI nito. Pareho silang nagulat nang makita ang isa't isa at tinanong ni Luca kung sinusundan siya nito na parang stalker, pero agad namang itinanggi ni No. Nagsimulang magtanong ang mga ahente kung nagkakaproblema si Luca sa lalaking ito, pero agad siyang nagsabi na hindi, kaibigan niya si No at kailangan nilang mag-usap. Inalis niya si No, habang nagpasya si Domi na samantalahin ang pagkawala ni No at dinala si Van sa loob ng isang silid at sinara ang pinto. Masayang iniisip ni Van na matatamaan niya ang puwet na iyon ngayon,
Ngunit sa huli ay ipinakita ni Domi sa kanya kung ano ang isang dominatrix at tinali siya sa pader bago naghagis ng mga kutsilyo sa kanyang ulo. Akala pa rin ni Van na kakaibang libangan lang ito, pero lumapit sa kanya si Domi at sinugatan siya sa mukha, tinanong kung sinasamantala niya sino. Patuloy siyang nagtatapo ng kutsilyo sa kanya, nagtatanong kung bakit ang isang taong tulad niya ay nagtatangkang tumulong sa mga vampira. Sa wakas, nakawala siya sa mga kadena at sinabi sa kanya na patutunayan niya ngayon na nasa kanya ang tunay na aklat ni Vanitas. Pagkatapos sabihin iyon ay tumalon siya mula sa balkonahe at bumagsak sa chandelier bago sumigaw sa lahat ng vampira na tumingin sa kanya. Pagkatapos ay inihayag niya na ang pangalan niya ay Van at na nasa kanya ang aklat ni Vanitas na kinatatakutan ng lahat. Maraming vampira ang mukhang nagulat sa insult na ito, pero tinanggal niya ang kanyang manggas para ipakita ang isang asul na marka sa kanyang braso, na nagpapatunay sa lahat na siya nga ang tunay na vampira. Agad nag-alala ang mga vampira, at ang ilan sa kanila ay naghandang patayin siya, ngunit agad kinuha ni Vanitas ang kanyang Magic Kama Sutra at ipinagtanggol ang sarili. Pagkatapos ay sumigaw siya sa lahat na kahit kaya niyang wasakin at sampain ang sinumang vampira sa silid na ito, hindi niya gagawin yon. Sa halip, siya ay isang doktor na nais silang pagalingin at nagtatanong kung mayroon bang sinumang may sumpa. Hindi naging ayon sa plano ang kanyang talumpati at biglang lumabas ang pinuno ng mga vampirang ito na nagngangalang Veronica at agad na nagpasya na patayin si Van. Sa kabutihang palad para sa kanya, dumating si Jen sa tamang oras at iniligtas siya sa pamamagitan ng pagwasak sa chandelier at pagbuhat sa kanya patungo sa bubong. Tubos na nahuhumaling si Van sa kanya, pero iniwan siya nito, sinabihang umalis. Biglang nagumpisang kumilos ng kakaiba siya habang may malakas na tunog ng sipol na naririnig sa ballroom. Wala kang ideya kung ano ang nangyayari nang biglang lumitaw ang isang grupo ng sinumpaang vampira at simulan nilang atakehin ang lahat. Walang tumatakas kasama si Luca at sa wakas ay nakita nila ang dalawang ahente ng FBI, na tumakbo patungo kay Luca. Ngunit sa huli ay pinatay ng dalawang lalaki. Isa sa kanila ay si Wolverine mismo na umaatake kay Luca, ngunit hinaranggan ni Noah ang atake at itinapon siya. Ang isa pang midget ay agad na umatake, ngunit hindi umiwas si Noah at ganap na nabasag ang kanyang espada at ibinagsak siya sa pader. Nagpasya si Wolverine na gamitin ang kanyang walang tigil na combo attacks, ngunit masyadong malakas si Noah at nailagan ang lahat ng ito bago siya sipain palayo. Walang nagtatanong kung sino sila, nang biglang lumabas ang isang multo mula kay Wolverine at sinabing sila ay si Charlatan, na sisir sa lahat ng vampira. Napagtanto ni Van na mahina si Jen at inalok siyang painumin ng kanyang dugo. Sinabi niya sa kanya na baka mamatay siya dahil dito, pero walang pakialam ang incel na ito kung mamatay siya basta may magandang babaeng sumususo sa kanya. Napagtanto niya na kailangan niya ng lakas para iligtas si Luca, kaya sinugod niya si Van at sinimulang sipsipin ang dugo nito, naghahanda para labanan ang mga sinumpaang vampira. Sa kabilang banda, nasaktan si No dahil minamaliit siya ng walang silbing gang ng multo sa harap ng mga hamak na sinusubukan niyang makuha sa pamamagitan ng pag-angkin na kaya nilang wasakin siya. Tumakbo siya patungo kay Wolverine at sinipa siya na parang si Ronaldo, sa sandaling bumagsak si Wolverine sa pader. Sinubukan ng tanga na suntukin ang multo pero halata namang tumagos lang ang kamay niya. Nagiging bakla ang multo habang nasisiyahan sa kamaong nasa loob nito at sinasabi sa kanya na nasa loob ito ni Luis nang una nitong makita si No at maging interesado. Ang pagkarinig sa pangalan ni Luis ay nagtitrigger ng kanyang PTSD at naaalala niya kung paano siya ipinakilala ng kanyang guro sa kanyang mga apo na sina Luis at Domi. Bilang isang simp kahit noong panahong iyon, sinimulan na niyang ligawan si Domi. Ito ang naging dahilan para maging sobrang protektibo ang kanyang kapatid at simulan siyang kutsain tungkol sa kung gaano siya katanga. Walang humiling sa kanya na tumahimik at tigilan ang pagsira sa kanyang pagkakataon sa babae. Hindi nagtagal bago nagsimulang umiyak ang asong babae dahil napagtanto niyang hindi naman ganap na mali si Luis. Dahil sa awa, pareho silang natulog sa kama ni No ng gabing iyon, kaya sa huli, maganda ang kinalabasan para sa kanya, sa palagay ko. Naging malapit silang magkaibigan sa mga sumunod na taon at tuluyang lumipat ang mga magkakapatid upang manirahan kasama niya. Isang araw, nalaman ni Luis na siya ay isang tagadala ng sumpa dahil nakalimutan ng kanyang lolo na i-lock ang kanyang silid-aralan, na naging sanhi ng kanyang pagkalugmok sa depresyon. Habang pinanatiling lihim ang pagkakaroon ng sumpa,
Isa sa kanilang mga kaibigan na si Mina ay naging tagadala rin ng sumpa. Dahil sa pagiging simp niya, nagpa siya Sino na iligtas siya mula sa pagbitay at tulungan siyang tumakas mula sa nayon. Sa daan, biglang nakaranas ng orgasm si Mina na nagpaginaw kay No. Sa sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang ulo at napansin niya ang kanyang pulang mata at napagtanto na naging baliw na bampira siya. Kinagat niya ang isa sa mga taga-nayon at pagkatapos ay tumalon kay No. Nananatili ang babaong babae kung saan siya naghihintay ng aksyon pero biglang dumating si Luis sa eksena at pinunit-punit ang baliw na babae bago pa man siya makapinsala. Gayunpaman, ang pag-ataking ito ang nag-activate sa sumpa ni Luis at nagsimula siyang maghanap ng dugo. Nagmadaling umatake si Domi pero dahil siya ang alpha male, pinigilan siya nito para protektahan ang kanyang waifu. Pinakalma niya si Luis sandali pero sa huli, kinagat pa rin siya ng baliw na babaeng iyon. Nakalabas lang siya doon dahil biglang lumitaw ang guro at pinutol ang ulo ni Luis dahil kaya niyang sipsipin ng buo si No. Sa kasalukuyan, naaalala niya kung paano siya hindi nakaranas ng anumang aksyon mula noon at bumagsak dahil sa kalungkutan. Nangako ang multo na aalisin ang kanyang kalungkutan at malapit ng halikan si No ngunit dumating si Van at itinulak palayo ang multo. Binabalaan ni Van si No na huwag hayaang sirain ng mga red flag ang kanyang birhen at inilabas niya ang kanyang mahiwagang Kami Sutra. Samantala, tumatakbo si Wolverine patungo kay Luca para hawakan siya ngunit binasag ni Jen ang pader at pumasok sa silid para patumbahin sila. Napagtanto ng grupo ng mga manggagancho na hindi sulit ang tatlong ito para sayangin ang kanilang oras at tinawag nila ang kanilang hukbo ng mga vampira. Binagsak ni Jen ang buong hukbo sa isang hampas lang ng kanyang braso ng Hulkbuster, na nagpa siya sa mga halimaw na umatras muna, bago umalis ang multo at nangakong hahanapin siya at tatalunan balang araw. Habang hinahabol ni Jen at Luca ang mga halimaw, nagtatampo si No dahil hindi siya nakasali kahit malapit na siya rito. Sa sandaling iyon ay pumasok si Domi sa silid at sinubukan ni No na ilabas ang sarili sa kanya na nagresulta sa pagtampol sa kanya. Lumapit sa kanila si Van at pinaalalahanan sila na marami pa ring baliw na vampira ang kailangang gamutin, at sinamantala ang pagkakataong makalayo sa insel. Hinugot niya ang kanyang espada at pumayag na suportahan si Van bago agad tumakbo palabas ng bulwagan. Walang sumusunod sa kanila at sa sandaling makita nila ang unang pasyente, kumapit siya kay Van at tumalon mula sa balkonahe patungo sa lokasyon. Ginagamit ni Van ang kanyang Kami Sutra magic at binibigyan ng orgasm ang sinumpaang babae na napakalaki kaya't bumagsak siya sa sahig. Habang nakatayo roon ang mga lalaki at nag-e-enjoy sa tanawin, hiniling ni Domi sa kanila na kumilos dahil nakahanap siya ng isa pang pasyente sa loob. Nagmamadaling pumunta sila sa pinangyarihan at narinig ang malakas na ungol mula sa loob ng isang silid tulugan. Pagpasok nila, nakita nila ang isang vampira na nakikipagtalik sa isa pang babae. Si Van ang unang magsasagawa ng scissoring action, at tinulak si No bago kinuha ang kanyang libro. Ikinagalit ito ni No at habang naabot na ng vampira ang kaligtasan, hinawakan niya ang kwelyo ng doktor. Ang kanilang bromance ay natigil nang biglang lumitaw sa pinto ang isang baliw na dominatrix. Naglalabas siya ng mga yelo mula sa sahig para sila atakehin pero nakailag sila sa tamang oras. Habang tumatakbo sila palabas ng pasilyo, nakita nila si Domi na nakatali. Ang kaligayahan ni No sa pagkakita sa napakarami niyang kink sa isang lugar ay hindi nagtagal dahil sinundan sila ng dominatrix at walang tigil na pinagbabaril ng mga yelo. Isa sa kanila ang tumama sa paa ni Van at nagsimulang magyelo sa kanya sa lugar. Sa sandaling magiging estatwa na siya ng yelo, dumating ang kanyang amo at pinapalo ang kanyang puwit dahil sa maling paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya sa Panginoon ang posibilidad na ang Kami Sutra ni Van ay sumusumpa sa mga vampira, na nagpagalit sa kanya, at siya mismo ang naglakbay upang patalsikan si Van. Walang hakbang para iligtas ang kanyang wingman at humihiling sa Panginoon na lumayo. Sa sandaling iyon ay pumasok si Luca at napagtanto nila na ang Panginoon ay ang kanyang tiyuhin na si Ruth. Pagkatapos malaman na magkakaibigan silang lahat, natunaw si Ruth mula sa yelo at pumayag na alagaan at sanayin ang mga lalaki. Bago pa man magpatuloy ang pag-uusap, si No, na lubos ng pagod dahil sa kakatuwang lakas na mayroon siya, ay nahimatay. Binuksan niya ang kanyang mga mata sa isang marangyang silid pagkalipas ng ilang oras at agad na naghanap sa kanyang kaibigan.
Nasaktan ang ego ni Van sa katotohanang kinailangan nino na protektahan siya at tingnan kung okay lang siya. Binunot niya ang kutsilyo para hiwain ang leeg nino pero hinawakan lang niya ang pulso nito. Hindi, sabi niya, walang homo at masaya na okay lang siya. Nangako na laging kasama si Van. Pumunta sina Van at No para makipagkita kay Ruth sa opisina niya kung saan sinabi niya sa kanila na nalaman niya na malamang ay si Luca ang target ng mga manloloko. Sinabi niya sa kanila na si Luca ay malapit na tagapayo ng Reyna at ang pagpatay sa kanya ay malaking tulong sa hindi mabilang na mga maharlika upang maisakatuparan ang kanilang mga corrupt na plano. Agad siyang hiniling ni Van na dalhin sila sa Reyna dahil naniniwala siyang siya ang nagiging sanhi ng mga may sumpa. Sinimulan niyang suruan ang Reyna para asarin si Ruth at bilang resulta, pinatalsik siya sa kastilyo kasama si No at may kasamang banta. Bumalik sila sa pangit at matabang lalaki at nagulat sa kanya tungkol sa mga kamakailang nangyari. Habang galit na galit ang mataba sa kanya, simpleng hindi pinapansin ni Van ito dahil abala siya sa pagsasabi kay No kung paano nakaprogram ang mga vampira na mabulag sa galit kung may insulto sa Reyna. Idinagdag niya na kakaibang kalmado si Luca sa panahon ng insidente, na nagtaas ng kanyang pagdududa. Mamaya ng araw na iyon, nagdala si Dan, ang impormante ni Van, ng karagdagang impormasyon upang ibenta sa doktor. Sinabi nila sa kanya na noong gabi bago, nakita nilang kinidnap ang isang sinumpaang tagadala sa harap mismo nila at pinagbuntunan ng galit nang subukan nilang pigilan ito. Inabot nila sa kanya ang isang butones na pinunit nila mula sa Amerikana ng kidnapper noong naglalabanan sila. Agad nakilala ni Van ang simbolo bilang sa anti-vampire unit ng simbahan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Van at palihim na lumabas upang imbestigahan ang mga pagdukot. Hindi, dahil sa pagiging bitch niya na obsessed sa kanya, napansin niya ito at sumali kaagad sa kanya. Binubuksan ni Van ang kandado ng simbahan nang marinig ng dalawang pari ang ingay at lumabas para tingnan. Lagi nilang tinali at hinuberan ang mga ito pero dahil wala silang maraming oras para matugunan ang kanilang mga kangki na pagnanasa, isinuot na lang nila ang kanilang mga damit bilang pagbabalat kayo. Binuksan ni Van ang isang pintuan patungo sa mga tunnel sa ilalim ng lupa at sinabi kay No na ang punong tanggapan ng anti-vampire unit ay ang mga piitan mula pa noong digmaan. Habang ginalugad nila ang mga piitan, nakasalubong nila ang kapitan ng unit. Nagkukunwari silang inosenteng nawawalang pari at inaalok niya silang ibalik sa pinanggalingan nila kahit may pagdududa siya sa kanila. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nilinlang ng tuso na bantay si Van at ikinulong siya sa silong. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, itinapon niya ang isang anti-vampire flash grenade kay No na nagdulot ng pagkasira ng paningin nito at nagbunyag ng pagiging vampira nito. Nangingibabaw ang pagkauhaw sa dugo ng kapitan upang patayin ang kanyang mortal na kaaway at nag-iniksyon siya ng steroids upang tuluyang masira si No. Sa kabila ng pagkakaroon ng zero paningin at pagiging may sakit, tumayo si No upang harapin ang bantay. Sinusubukan ni Van na kumbansihin siyang tumakbo at nakikita ang pag-aalala niya kaya napabulong si No sa pangalan niya. Sa sandaling marinig ng kapitan ang kanyang pangalan at makilala siya bilang taong hinahanap nila upang iligtas mula sa mga vampira, nasaktan si Van na itinuring siya ng kapitan na walang iba kundi alipin ni No at kinamot ang mukha nito. Habang patuloy na sinisikap ng kapitan na iligtas si Van, nakakita muli si No at naghahanda siyang patayin siya. Napansin ito ng kapitan at dali-daling tumakbo patungo kay No dala ang kanyang dalawang talam na sibat ng napakabilis. Ngayon ay halos hindi na niya maiwasan siya ngunit patuloy pa rin ang kapitan sa pagtataga sa kanya nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong huminga. Pagkatapos ay tumalon siya sa ere at sinugod ang vampira ngunit sa huli ay tumama sa lupa habang umatras si No. Pagkatayo pa lang niya, kinuha ng kapitan ang kanyang mga kutsilyong pampukol at malakas na inihagis ang mga ito sa mga braso ni No. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang sibat sa isang letigo at hinampas si No gamit ito. Walang humawak dito para pigilan ito pero pagkatapos ay kinuryente siya ng pari sa pamamagitan ng pag-activate ng nakaimbak na kuryente sa letigo. Habang napaluhod si No, sinugod siya ni Van para latiguhin ngunit nakatakas si Van sa kanyang silong at sumingit. Hindi nakapaghanda ang kapitan at sinamantala ni No ang pagkakataon para hawakan ang kamay nito at ihagis sa pader. Habang humuhupa ang alikabok, napansin ng kapitan na nakatakas ang mga batang lalaki.
Sa sandaling iyon ay sumulpat ang dalawa sa kanyang mga kasama at sinabi niya sa kanila ang nangyari. Nagsimulang hanapin ng tatlo ang mga nanghihimasok. Nagtatago sina Van at No sa isang pasilyo sa loob ng piitan kung saan inamin ni Van na dumating siya rito para hanapin ng isang tao. Sinabi niya sa kanya na ang pangalan ng kanyang target ay Morrow, na ang pagkahumaling sa pananaliksik tungkol sa mga vampira ang naging dahilan upang siya ay mabaliw. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagpapaalis sa simbahan, ngunit ang Butones ay tumuturo sa isang kidnapper na pinapalakas ng mga eksperimento ni Morrow. Samantala, naglabas ang kapitan ng anunsyo sa patungkol sa mga nanghihimasok. Habang lumalabas siya kasama ang kanyang kasama upang hanapin sila mismo, nakita niya ang kanyang mga tauhan na nakahandusay at walang malay sa sahig. Ang kanilang mga robot na bantay ay lahat tumalikod sa kanilang amo, na nagpagkatuto sa takot sa pag-aalsa ng AI. Sa kabilang banda, lalong sinisiyasat ni Van at No ang piitan dahil walang nagtataka kung paano alam ni Van ng husto ang daan. Naramdaman ni Van ang kanyang pagkalito at sinabi sa kanya na pagkatapos mapatay ang kanyang pamilya, siya ay sinagip ng anti-vampire unit. Sinasanay nila siya bilang bagong recruit pero nagsimulang magkaroon ng interes sa kanya si Morrow. Tumanggi siyang magbahagi ng anuman bukod dito na ikinainis ni No, at nagsimulang sumigaw ang babaong babaeng ito kay Van. Dahil dito, dumating ang maraming gwardya sa kanila, ngunit pagkatapos nilang maghagis ng flash bomb, ginamit ni Van ang kanyang mahika upang makatakas at isara ang pinto sa likuran nila. Pagkatapos ay nagplano si No at lumabas ang mga lalaki sa bukas na lugar, nagpapanggap na bihag ni No si Van. Agad na kumbinsido ang mga kapitan sa kanilang pag-arte at isa sa kanila ay sumugod kay No. Inihagis ng vampira ang kaibigan niya sa hangin para hindi siya makasagabal sa laban niya at tumalon pataas kasabay ng pagbaba ng palakol ng bantay. Pagkatapos ay ginagamit niya ang kanyang likod para makapag-angat at makatalon ng mas mataas, at inilunsad niya ang isang sipa sa ulo ng isa pang kapitan. Kapag hindi na makagalaw ang kapitan, sinubukan niyang makipag-usap sa kanya dahil masyado siyang cute para makipaglaban. Sa kalaunan, sinabi niya sa kanya na buhay pa si Morrow at ang kanyang mga eksperimento ang nagiging sanhi ng pagkabaliw ng mga vampira. Nakukuha nito ang atensyon ng kapitan at agad siyang nag-alok na sumali sa kanila sa pagtalo sa mga baliw na siyentista. Dinala sila ni Van sa bunker ni Morrow at pagkabukas nila ng pinto ay sinalubong sila ng confetti. Para sa kanya pero ngayon na bumalik na si Van para tumulong sa kanya, naniniwala siya na magiging maayos na muli ang mga bagay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na may mahalagang tao na sumusuporta sa kanyang pananaliksik kaya naman nakaligtas siya sa pugad ng mismong anti-vampire unit na nagpal-AS sa kanya. Kapag tinanong nila siya kung sino ang taong ito, basta na lang niya binabago ang paksa sa kung gaano niya kamahal mangolekta ng mga bowl ang vampira. Pagkatapos ay inamin niya na nabighani siya sa Vance at habang akmang ilalabas ng baliw na siyentista ang mga ito, hinawakan ni No ang kanyang kamay. Hiniling ni Van sa kanya na tumigil sa pag-istorbo pero galit na galit si No dahil gustong hawakan ni Morrow ang bayag ni Van kaya sinampal niya ito sa mesa. Nagmadaling umatake ang mga bodyguards ni Morrow pero naging parang si Dr. Octopus si Captain Ron at pinabagsak sila gamit ang kanyang mga tentacle. Habang nakakapit si No sa doktor, bumunot ng kutsilyo si Van at tinakot siya na sabihin ang pangalan ng tao. Pero bago pa man nila siya mapilit na umamin, may isang halimaw na tumalon sa eksena at sinipa siya. Habang nakakapit siya kay Morrow at naghahandang tumakas, nakilala siya ni No bilang halimaw na gagamba mula sa party. Tumalon sila sa balkonahe at sumakay sa elevator pero ayaw sumuko ni Van. Hinugot niya ang kanyang mahiwagang Kama Sutra pero habang malapit na siyang umatake, na-trigger ni Morrow ang kanyang PTSD dahil sa mga alaala ng kanyang ex. Habang sinisikap ni No na ayusin ang kanyang pagiging bitch, biglang may lumukso na shadow monster sa silid mula sa wala at nagsimulang magdulot ng kaguluhan. Nagsimula itong kumain ng ilang kasamahan ni Ron at upang iligtas sila, sinaksak ng kapitan ang bibig ng halimaw gamit ang kanyang sibat. Nang walang epekto, sinubukan ni Van na pakinggan ng lahat ang kanyang plano, ngunit pinutol siya nang itulak siya ng halimaw at patumbahin sa pamamagitan ng pagbangga sa kanya sa pader. Nagising siya sa tunog ng walang humpay na pagmamakaawa at naalala na wala siyang oras para isipin ang kanyang mga pantasya.
Sinabi niya kay No na paalisin si Ron at ang kanyang mga mandirigma sa silid habang siya ay nakikipaglaban sa may sumpa sa loob ng halimaw. Pagkatapos ay inihayag ni No na gusto niyang kainin ang halimaw at ang ideyang iyon ay nagpasabik din kay Van. Hinawakan niya ang kanyang Kama Sutra at tumakbo patungo sa hayop upang bigyan ito ng pinakamasayang karanasan sa buhay nito. Si Ron at ang kanyang hukbo ay sumugod sa mga paa ng halimaw at habang ito ay bumabagsak sa lupa, sina No at Van ay tumalon sa bibig nito. Sa wakas ay nakita nila ang tagadala ng sumpa na siyang kumikilos bilang puso ng halimaw, kasabay ng pagkakabalot nila sa kadiliman. Agad na ginamit ni Ron ang kanyang Kama Sutra magic na nagpabago sa halimaw at naging bato ito at nabasag sa maraming piraso. Nahulog ang mga batang lalaki mula sa tiyan nito at sa lupa, may batang vampira sa kanilang mga bisig. Sa pagdiriwang nila sa posibilidad na may ikatlong tao na sasali sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa gabi, biglang bumagsak ang kisame ng laboratorio. Lahat ay tumatakas sa lalong madaling panahon at sa pinakamalayong posibleng distansya bago huminto upang huminga sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos nilang magulat sa pagkasira ng sarili ng lab, hiniling ni Ron kina No at Van na lumabas dahil hindi ligtas para sa kanila ang anti-vampire lair. Tiniyak niya sa kanila na siya ang bahala sa kanilang gawain na iulat ang mga insidenteng ito kay Fatty at niyakap niya sila ng mahigpit. Sa pagkasabi ni No at Van ng "no homo" at pagtakbo palayo, pumasok ang isang sexing pari na nagngangalang Ollie. Tinanong niya ang grupo tungkol sa kaguluhan pero hindi siya pinansin ni Ron at nagsimulang manligaw sa kanya na nagresulta sa pagkakasample sa kapitan. Gayunpaman, hindi ito nakapagpabago sa kapitan at patuloy siyang nagkukwento kung paano siya halos naging bahagi ng tatluhang relasyon. Samantala, nakatakas si No at Van mula sa mga piitan at napadpad sa isang ilog sa gitna ng lungsod. Pagod na pagod sila kaya umupo agad para magpahinga. Sa isang madilim na sulok ng lungsod, sinabi ni Spidey kay Ruth ang nangyari at sinabi sa kanya na ang ugat ng kanilang mga problema ay ang hindi. Kinabukasan, pumasok si Amelia sa kwarto ng mga lalaki at inabot sa kanya ang imbitasyon mula kay Jen na dumating para sa kanya. Agad siyang nagsimulang magbihis na tila kainahinala kay No at tinanong niya kung saan siya pupunta. Ayaw niyang sabihin sa kanya at basta na lang umalis para makipagkita kay Jen para sa date. Nagsimula siyang magkunwaring lubos na naaakit sa kanya dahil sinabi ni Domi sa kanya na ang mga taong hindi siya minamahal ang tanging minamahal ni Van. Pero sa halip na mapalayo siya sa kanya tulad ng gusto niya, tila mas lalo pa siyang nagkaroon ng interes sa kanya. Habang naglalakad sila sa bayan, palihim na sinusundan sila ni Domi para makita kung nagtagumpay ang plano. Nakikita niya silang naglalakad na magkahawak kamay at magkayakap sa publiko at hindi nagulat kung gaano kadaling nakuha si Jen. Kinamumuhian niya ang sarili niya dahil sa pag-set up ng date na ito at pagpatay sa sarili niyang pagkakataon na makipagtalik sa Giga Chad. Dinala ni Van si Jen para galugarin ang Paris at pinakain siya ng mga pinalamanan na rolyo sa isang parke na nagpagusto sa kanyang gusto siyang talagang basagin. Samantala, nagising sino nang biglang lumitaw si Ruth sa kwarto at dinala siya ng Panginoon sa isang kafe. Ang katotohanang binuk ni Ruth ang buong kafe para sa date ay nagpabasa kay No. Pero patuloy pa rin ang Panginoon sa pagsasalita tungkol kay Van. Sinubukan ni No na ibalik ang kanyang focus sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi na ipinaalala niya sa kanya ang kanyang amo. Ibinunyag ni Ruth na siya nga ay dating guro at minamahal ng kanyang mga estudyante. Ang tanging nakapigil sa kanya ay ang FBI at bago pa man maging sapat ang edad ng kanyang mga estudyante, pinatay na silang lahat. Idinagdag niya na gusto niyang magkaroon ng mga estudyanteng tulad ni No dahil mapupuno nito ng kasiyahan ang kanyang mga araw. Pagkatapos ay buong lakas na sinubukan ni Ruth na makuha ang loob niya sa pamamagitan ng pagsasabi na sinasamantala lang siya ni Van. Tinanong niya sino kung ang gusto niyang uri ay tao o vampira, na sinagot niya na gusto niya pareho. Pagkatapos ay ipinahayag ni Ruth na hindi nakapasa sino sa pagsusulit at bigla siyang nagsimulang maghirap sa matinding sakit. Kumapit si Ruth sa kanya at kinagat siya sa leeg habang sinasakal siya gamit ang malaking kamay nito upang kontrolin ang kanyang mga ungol. Pabalik sa parke, natigil ang date dahil may batang nadapa habang naglalaro. Nagsimula siyang dumyugo na nagdulot ng pagkawala ng kontrol ni Jen at ibinunyag niya ang kanyang pagiging vampira sa publiko. Ito ang nagdulot ng kaguluhan sa parke ngunit bago pa man siya makasugod sa sinuman,
Hinawakan siya ni Van at pinakagat sa kamay niya. Biglang natakpan sila ng usok na gawa ni Domi at ng impormante na kakasali lang sa kanyang pag-eespiya. Hindi sila nag-aksaya ng oras sa pagtakas mula sa pinangyarihan at nagtungo sa bahay ni Jen kung saan sinimulan niya itong sipsipin. Lahat ay diretsahang nagtatanong sa kanya kung siya ba ay isang tagadala ng sumpa na pinagbawalan ng isang tao na pag-usapan ito. Binaliwala lang niya ito at tinanggal ang kurbata nito bago binigyan ng pinakamasayang karanasan sa buhay. Bigla siyang umiyak at pinanggako niya sa kanya na papatayin siya nito kung sakaling makasakit siya kay Luca. Samantala, sa cafe, parang may uri ng kadiliman na nagsisimulang sumaikop kay No na bumagsak sa kanyang mga tuhod. Hinihiling ni Ruth sa kanya na maging alipin niya at hinipnotismo siya hanggang sa maging berde. Kapag natapos na ang ritual, ginagawang alipin ni Ruth si No sa pamamagitan ng pagtatali ng kwelyo sa leeg nito at bigla itong nawalan ng malay. Si Spidey na nagtatago sa cafe ay lumabas at tinanong ang kanyang amo kung bakit hindi niya pinatay si No ayon sa orihinal na plano. Ibinunyag niya na nagpasya siyang gamitin siya bilang panakip at alamin ang malalaking plano ng kanyang guro. Mamaya ng gabing iyon pagkatapos kumalma ni Jen, sinamahan siya ni Van pauwi para selyuhan ang kanyang kasunduan. Sinabi niya sa kanya kung ano ang orihinal niyang plano at sinabi naman nito na alam niya. Ipinahayag niya ang kanyang pagkabigla sa katotohanang pinayagan siya ni Luca na pumunta sa date, na sinagot niya na kasama siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi niya sa kanya na pinayagan siya ni Ruth na makipag-date, na agad nagpalabas ng babala sa kanyang isipan. Nagmamadaling pumunta siya sa kwarto nila pero pagpasok niya ay nakita niya ang isang tao na mukhang sino na natutulog doon. Nagising ang vampira at tinanong siya kung bakit mukhang nag-aalala siya ng husto, pero pinagsabihan lang siya nito na tumahimik. Pabalik sa kalye, naghihintay pa rin si Jen na bumalik si Van nang lumapit sa kanya si Ruth. Sinabi niya sa kanya na nakarinig siya ng mga ulat tungkol sa isang vampirang nagdudulot ng kaguluhan sa parke kaya nagmadali siyang pumunta para tingnan. Nagmakaawa siya sa kanya na patawarin siya dahil kumuha naman siya ng pahintulot bago kinagat ang tao. Pumayag siya at binalot ang kanyang Amerikana sa paligid nito bago niya hilingin na umuwi na siya kasama niya. Sa simbahan, nakita ni Ollie si Ron na nakaupo sa silid-aklatan at nagbabasa tungkol sa kasaysayan sa pagitan ng mga tao at vampira. Nang tanungin siya ni Ollie kung bakit niya ito ginagawa ngayon matapos ang lahat ng panahong lumipas, sinabi ni Ron na inaasahan niyang makahanap ng isang bagay na ganap niyang napalampas noon dahil sa bagong malawak na pananaw na kanyang nakamit. Isa sa mga sundalo niya na si George ay nagtanong kay Ollie na huwag mag-alala dahil tapat ang babaeng iyon, ngunit nahihirapan si Ollie na lubos na magtiwala sa kanya at sinimulang subukang kumbonsihin si George na walang pag-asa para sa pagkakaibigan sa pagitan ng mga vampira at tao. Pinapaalalahanan niya ito kung paanong sa pinakamasamang senaryo ay maaaring wasakin ng mga hayop ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi natinag si Ron at sa halip ay pinagbantaan si Ollie na tumahimik dahil ginagawa lang niya ang gusto niya. Sa ibang bahagi ng bayan, tumalon si Dan sa kwarto ni Van sa bintana at ipinaalam sa kanya na bumangon na ang halimaw ng Jev. Sa pagkakita kung gaano kawalang alam si No, sinabi niya sa kanya na ito ay isang malaking lobo na may matatalim na kuko at pulang balahibo. Noong nakaraan, sinalakay nito ang nayon ng Jev at walang awa na pinaslang ang mga residente. Idinagdag ni Dan na ang halimaw ay pinaniniwala ang walang iba kundi isang vampirong may sumpa. Bagaman hindi sila sigurado kung iisa lang ang hayop, 5 bangkay na ang natagpuan ngayong buwan at lahat ng ito ay pinatay sa iba't ibang paraan, katulad noong nakaraan. Mas mahalaga, may mga ulat mula sa mga nakasaksi. Agad na tumayo si Van para lumabas at mag-isip ng mag-isa ngunit bago umalis ay tinanong niya sino tungkol sa plano nito. Gayunpaman, abala siya sa pag-iisip kung gaano kabanggo si Van at gustong sipsipin siya, kaya hindi siya makapag-focus sa pag-uusap. Nagpasya siyang kumbonsihin si Van na payagan si No na makuha ang kanyang dugo at sinimulan siyang bolahin. Pinutol siya ni Van sa kalagitnaan at sinabihang huwag na siyang humingi ng pahintulot sa kanya na sumipsip ng dugo niya kung gusto niyang mabuhay. Nagulat si No sa pagiging masama ni Van pero hindi lang siya pinansin ng doktor at umalis. No ay humiga at umiiyak dahil sa kung paano niya sinayang ang tanging pagkakataon na mayroon siya para sumubo kay Van. Kinabukasan, pag-uwi ni Van para maghanda para sa investigasyon, sumama rin sa kanya si No. Habang naglalakad sila,
Hindi na kaya ni Van ang pagiging awkward at hinarap niya sino tungkol dito. Humihingi siya ng paumanhin para sa nakaraang araw at pinapayagan siya ni Van na dilaan siya kapag nasugatan siya. Pagkatapos ay sinundan ng masayang Sino si Van papunta sa istasyon at sumakay sila ng tren papuntang Jev. Bagaman nasasabik siyang sumakay ng tren sa unang pagkakataon, hindi siya makatulog sa tren dahil sigurado siyang iiwan siya ni Van. Sa kalaunan ay nakarating sila sa kanilang patutunguhan kung saan nalaman nila na sumali rin si Dan at ang kanyang grupo sa pag-asang makahanap sila ng masarap na tsismis na maibibenta. Agad silang sumakay ng karwahe upang tumungo sa kanilang bahay panuluyan. Plano nilang itapon ang kanilang mga gamit sa bahay pahingahan at agad na pumunta para manghuli ng halimaw. Mamaya ng araw na iyon habang naglalakad ang grupo sa gubat ng hayop, ipinaalam ni Van sa kanila na may bruha rin daw na nakatira dito. Ito ang nagpapaisip sa kanila kung may koneksyon sa pagitan ng mangkukulam at ng halimaw. Habang patuloy na tinatalakay ito ng grupo, nakakita Sino ng ilang mani sa malapit na gusto niyang kainin. Umalis siya sa party nang hindi nagpapaalam at kalaunan ay nawala. Sa sandaling mapansin ng grupo na nawawala siya, nagsimula silang hanapin siya at napunta sa isang lugar na may nyebe. Narinig nilang may paparating at agad silang nagtago sa likod ng mga palumpong. Lumabas ang isang grupo ng mga sundalo na naghahanap ng hayop sa utos ng hari. Gayunpaman, walang gaanong oras hanggang para pag-isipan ito dahil pagdating pa lang ng napakalaking hayop sa lugar. Hinugot ng mga sundalo ang kanilang mga baril ngunit walang epekto ang kanilang mga bala sa higanteng lobo. Pinapalas nito ang mga sundalo gamit ang kuko nito at pinapatay. Natakot ang grupo at nagsimulang tumakbo ngunit mas mabilis ang halimaw at nagawa nitong tumbahin si Van. Nagmamadaling lumapit ito sa doktor na may pulang kumikinang na mga mata ngunit biglang sumulpot si Jen at pinasabog ang halimaw gamit ang kanyang gauntlet. Samantala, nakasalubong nino ang isang badass na pumapatay ng maraming tao. Sa sandaling mapansin ng mamamatay tao Sino, sinugod niya ito ngunit nakaligtas Sino sa pamamagitan ng pagtalon sa daan at pag-akyat sa isang puno. Sa mas malapitang pagtingin, nakilala ng mamamatay tao ang biktima bilang isang nakita niya sa istasyon ng Paris at nagpakilala siya bilang isang nakasabit. Ibinunyag niya na siya ay mula sa anti-vampire squad na Chas at pinatay niya ang mga lalaking ito dahil sinusubukan nilang makuha siya. Hindi nagtagal, natanto niya na vampira Sino at dali-daling tumakbo patungo sa kanya upang hiwain siya na parang piraso ng ham. Kapag umiilag Sino, patuloy siyang umaatake ng walang tigil para galitin ito at makipaglaban. Napansin ni No kung paano niya nasisiyahan sa pagdanak ng dugo, hindi katulad ni Ron at ng iba pang Chas, na nakakatakot sa kanya. Sa sandaling iyon, sinimulang saksakin ng baliw na babae ang mga bangkay upang tiyakin na patay na ang mga ito at upang pigilan siya, sumugod Sino patungo sa kanya. Sinaksak siya ni Estho ng malaking espada nito at nagresultang nasugatan ang dibdib niya at natambas sa lupa. Sa sandaling itutusok niya ang kanyang sibat, biglang lumabas ang halimaw mula sa gubat sa gitna ng labanan. Bumagsak ito sa lupa at itinaboy ng gubat sina No at Estho. Habang tumatakbo ang mga impormante papunta kay No para tingnan siya, sinubukan ni Van na kumbansihin si Jen na huwag agad patayin ang halimaw. Gayunpaman, determinado siyang maghiganti sa nangyari ilang taon na ang nakalipas at ginagawa niya ang lahat para rito. Si Estho, na nanunood mula sa malayo, ay sigurado na siya ang bruhang nagtataglay ng apoy ng impyerno at nagmamadaling sumilip sa epikong labanan ng kamatayan. Sa likuran habang nagaganap ang mga pagsabog, sinubukan ni Van na galitin si Estho para labanan siya. Tinitiyak nito na malaya Sino na pumunta at pigilan si Jen upang mailigtas naman ni Van ang may sumpa. Sa kabilang banda, si Jen ay tumatakbo sa paligid ng halimaw, umiiwas sa mga atake nito, at sa huli ay nagawang gasgasin ang leeg nito. Nagpalabas siya ng malakas na puwersa mula sa kanyang guwantes para maibigay ang huling suntok ngunit itinapon siya ng lakas. Sa sandaling iyon ay lumitaw Sino at pinaalalahanan siya sa napakaraming tagadala ng sumpa na nailigtas upang hikayatin siyang itigil ang laban. Sinasabi lang niya na tungkulin niyang patayin ang may sumpa at umakyat sa balikat nito, ipinulupot ang kanyang mga binti sa leeg nito. Binyantaan niya siyang papatayin kung susubukan niyang makialam muli sa laban. Samantala, patuloy na pinupukaw ni Van si Estho habang patuloy na sinusubukang saktan siya ng gabi.
Ang lahat ng kaguluhang ito ay pinagmamasdan ng pinuno ng mga multo at nagpasya siyang makialam at maranasan ito ng personal. Binabalot nito ang mundo ng kakaibang wallpaper at lumalapit para makipag-usap kay No. Nagpapadala siya ng mga guni-guni na nagtitrigger sa PTSD ng iba para magkaroon ng privacy kasama ang kanyang Edward Cullen. Ito ang nagiging dahilan para lalong mabaliw si Estho at lumapit siya kay Jen para patayin ito. Sa sandaling hihiwain na niya ang lalamunan nito gamit ang kanyang kutsilyo, biglang tumalon si Van at sa halip ay tinamaan ang braso nito. Pagkatapos ay sinipa niya ang kabalyero palayo at kinuha ang kanyang mahiwagang Kama Sutra upang wakasan ang kabaliwang ito. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang spell, natabig ng lumilipad na kutsilyo ang libro mula sa kanyang kamay. Ang libro ay bumagsak sa lupa at ang nagresultang pagsabog ay nagpatambos sa lahat at nilamon ang mundo ng mga guni-guni. Habang humuhupa ang mga bagay, napalaya ang sinumpaang tagadala sa loob ng lobo, si Chloe, at isang lalaki ang lumapit sa kanya upang ihatid siya pauwi. Ilang sandali pa ay nakita ni Jen si Van at nang mapansin na nalason siya ay nag-alok na sisipsipin nito. Binuhat niya ito sa isang kubo sa malapit at sinindihan ang furry place para main-aitan siya. Hinubad niya ang mga damit nito na basa dahil sa niebe at ang pagtingin sa ginagawa niya ay nagdulot ng pagkahimatay nito dahil sa sobrang saya. Pagkatapos ay binalot niya sila ng kumot habang nakaupo sa harap ng apoy para matuyo at main-aitan. Kapag medyo nagka-close na sila, sinabi niya sa lalaki na ang kanyang mga magulang ay naging estudyante ni Ruth at dahil doon ay kailangan nilang maglakbay ng madalas. Minsan nang sila ay maglalakbay, iniwan nila siya sa pangangalaga ng Panginoon ng Jeb sa kanyang kastilyo. Si Chloe ay isang vampira na itinago doon at nagturo sa kanya ng maraming bagay. Naging malaking kapatid siya ni Chloe at ang paghingi sa kanya na patayin ito ay labis na nakasakit sa kanya. Dapat ay sumunod siya sa mga utos ng walang tanong at iyon lamang ang dahilan kung bakit siya napilitang makipaglaban sa kanya. Bigla niyang napansin na nilalagnat si Van at kumuha siya ng tubig para sa kanya. Bigla siyang nag-breakdown nang mapagtanto niyang magkaaway sila ni Jen dahil gusto niyang gawin ang lahat para iligtas ang halimaw. Ikinagagalit niya ito pero pinapakalma siya ni Jen ng halik at pinapahinga muna. Kinabukasan, paggising niya, napansin niyang wala na si Van. Nag-aalala siya na iniwan siya nito pero sa sandaling iyon ay nakarinig siya ng mga boses mula sa labas. Sumilip siya at nakita niyang nakikipag-usap si Van sa isa sa mga impormante. Nang makita siyang malakas na sapat para makalakad, napasaya siya nito na biglang nagpaalala sa kanya ng mga nangyari kagabi. Nahihiya siya sa kanyang hindi inaasahang pagiging dumb at sinisisi ang sarili sa pagkahulog sa isang arrogant at walang silbing lalaki. Lumabas siya ng kubo para ipahiya siya sa pamamagitan ng pagpapaalala kung gaano siya kababa noong nakaraang gabi at para makuha ang kalamangan. Sa sandaling lumapit siya para batiin siya, napansin niyang bumalik na siya sa normal at siya naman ang nagiging walang masabi. Napansin ng impormante na si John ang pagiging awkward na ito at nagsimulang makialam sa kanilang usapan, sinusubukang makakuha ng tsismis. Napatigil sila ni Dan na naghahanap sa kanila mula pa kahapon ng labanan. Sinugod niya si John at tinambos sa lupa para makayakap sa kanya, habang si Noah lang ang wala doon. Nagtataka si Van kung saan nagpunta si Noah. Narinig ito ni Dan at sinabi sa kanya na kinuha siya ng mangkukulam kasama ang Kama Sutra ni Van. Sinubukan niyang sundan sila ngunit napansin siya ng mga ito kaya kinailangan niyang tumakbo bago pa man siya matuto ng marami. Habang naghahanda hanggang nahabulin sila, biglang binunot ni Van ang kanyang punyal laban kay Dan at John, na ikinagulat ng lahat. Hiniling ni Van sa kanila na sabihin sa kanya ang lahat ng itinago nila sa kanya tungkol sa halimaw dahil binayaran niya ito ng buong presyo. Nang pumayag si Dan na sabihin ang lahat sa daan, hiniling ni Van kay Jen na gabayan sila sa bahay ni Chloe dahil sigurado siya ang mangkukulam. Samantala, nagtago si Astot sa isang kuweba sa kagubatan kung saan siya natagpuan ng isa sa kanyang mga tauhan. Agad siyang hiniling ni Astot na sumunod sa kastilyo ng mangkukulam upang tapusin ang kanilang gawain. Sa kastilyo, nagising si Noah nang nakasuso sa kanya si Chloe at agad siyang itinulak para maiwasan ang anumang gulo mula sa FBI. Wala siyang pakialam at itinutulak niya pabalik-pababa dahil mas mahalaga sa kanya ang kanyang kasiyahan. Bago pa man siya makabalik sa pagsipsip sa kanya,
Pumasok sa silid ang kanyang butler na si Jean at hinayla siya palayo kay Noah. Ipinangako niyang sasakal Lane hanggang mamatay si Noah dahil inagaw nito ang kanyang kasintahan, at ang kanyang selos ay nagpabagsak kay Chloe na parang sorbetes sa temperatura ng kwarto. Kontento si Jean sa sarili niya at ginagawa niya ang trabahong talagang ipinunta niya rito. Ibinigay niya kay Noah ang pusa nito na nakita niyang nagpapagala-gala sa mga bundok, at ang kanyang mga damit na napakabaho kaya kailangan niyang labhan. Hinihiling niya kay Noah na magbago at bumaba sa lalong madaling panahon bago niya buhatin si Chloe palabas ng silid. Hindi maiwasan ni Noah na isipin kung okay lang si Van pero dahil wala siyang magawa sa ngayon, nagpasya siyang pakinggan ang sasabihin ng mag-asawa. Nakita niya silang nakaupo sa hapagkainan habang may mga robotic na instrumento na tumutugtog ng nakakatakot na mga himig para sa kanila. Habang hinihiling ni Chloe na sumali siya sa kanila, biglang lumitaw sa likod niya ang nakakatakot na aninong lalaki mula kanina. Nang makita ang multo, nagalit si Noah at hiniling niya itong lumayo kay Chloe, pero hiniling lang siya ni Chloe na umupo at kumain. Nalampasan niya ang pagkabigla sa katotohanang tila magkaibigan ang multo at si Chloe, at direkta siyang tinanong kung siya ba ang halimaw. Tinanong niya ito kung paano niya natiis na umupo sa tabi mismo ng multong nagpabago sa kanya na maging isang vampirang may sumpa. Hinihiling niya sa kanya na tumahimik dahil siya ay isang woke na babae na may sariling kapangyarihan na piniling maging ganito ang mga bagay. Humingi siya ng kahilingan at ang kapalit ay hayaan ang multo na sakupin siya at gawing tagadala ng sumpa. Nilinaw ng multo na dahil sa mga vampirong kasing lakas ni Chloe, hindi opsyon ang sapilitang pagpilit sa kanila. Magalang na tinanong ng multo kung gusto nilang payagan siyang manatili kapalit ng isang kahilingan. Pagkatapos ay tinanong nito si Noe kung mayroon siyang nais. Agad na naaalala ni Noah kung paano pinatay ng multo si Louie at tinanong ito kung inalok din siya ng parehong kasunduan. Nawala sa sarili si Noah sa sandaling maisip niya si Louie at sinubukang sampilan ang multo ngunit tumagos lang ang kanyang kamay. Pagkatapos ay tumalon siya sa mesa at sinubukang hawakan ito ngunit nang hindi niya magawa, lalo siyang nagalit at itinapon ang lahat mula sa mesa. Agad na umakyat si Chloe at sinampal siya sa pader dahil sinira nito ang kanyang tanghalian. Nang muling magkamalay siya ay natagpuan niya ang sarili sa kusina kung saan may niluluto si Jean. Humihingi siya ng paumanhin sa nangyari at tinatanong siya kung nasaan si Chloe. Sinabi ni Jean sa kanya na kasama niya ang anino at hiniling sa kanya na lumayo, ngunit hindi kayang pabayaan ni Noah ang isang babae na mag-isa kasama ang isang mapanganib na halimaw. Ang kanyang bayaning monologo ay naputol ng kanyang kumukulong tiyan, at agad na naghanda si Jean ng pagkain para sa kanya sa kondisyong tutulungan siya ni Noah sa paglilinis. Tumagok siya ng sabaw at agad nagpasya na natagpuan niya ang kanyang katapat kay Jean. Lumapit siya kay Jean at nagsimulang magpakita ng paghanga sa sopas habang nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanyang buhay. Samantala sa gubat, sinabi ni Dan sa iba na nagsasagawa ng pananaliksik ang pamilya ni Chloe sa pormulang pandaigdig kahit mahigpit itong ipinagbabawal ng simbahan. Ang pananaliksik ay humantong sa pagbuo ng isang aparato na maaaring baguhin ang formula ng mundo na tinatawag na alteration engine. Iyan ang nagbigay daan sa halimaw ng Jev at ang dahilan kung bakit parehong nahuhumaling dito ang mga vampira at tao ay upang lalo pang pag-aralan ito. Direktang tinanong ni Dan si Dan kung sino ang kanyang pinagtatrabahuhan at dahil walang silbi ang pagsisinungaling. Sinabi niya sa kanila na tumatanggap siya ng utos mula sa isang Panginoon na nagngangalang Francis. Gusto niyang malaman kung talagang umiiral ang makina at inatasan niya si Dan na isali si Van dahil sa kanyang reputasyon. Kung mayroon man, si Dan ang hahanap at magdadala nito sa kanya. Pabalik sa palasyo, nagkakagustuhan sina Jean at Noah at nagtapos silang maglakbay sa palasyo. Ipinakita ni Jean kay Noah ang mga larawan ng pamilya ni Chloe at sinabi sa kanya na bawat isa sa kanila ay namatay sa pag-atake ng hayop. Napakatagal nang nabubuhay si Chloe at pinapanood niya ang bawat henerasyon ng pamilya. Tinanong ni Dan si Noah kung gusto ng kanyang mga tao na saktan siya pero nilinaw ni Noah na ang kanilang tanging kaaway ay ang Shadow Dude. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kapangyarihan ni Van at sinabi niya kay Jean ang posibilidad na permanenteng maalis si Chloe mula sa multo. Tinanong niya ito tungkol sa pagpili ni Chloe na sumuko sa multo at agad na nagsimula si Jean sa kanyang kwento ng paghihirap.
Sinabi niya kay Noe na araw-araw siyang umiiyak bago dumating ang multo at wala siyang magawa para mapabuti ang pakiramdam nito. Nang inalok ng multo na patigilan siya at pumayag siya, nanood lang ito dahil sa puntong iyon, okay na sa kanya ang anumang makapag-alis ng sakit niya. Ang gusto lang niya ay makasama siya magpakailanman at masigurado na may mag-aalaga sa kanya. Sa isa pang silid, tinanong ng multo ang desisyon ni Chloe na iwan si Jean na mag-isa kasama si Noah. Hinihiling niya sa kanya na huwag mag-alala at hayaan na lang dahil bihira lang ang pagkakataong makilala ni Jean ang ibang tao. Inamin niya na nahihirapan din siya dahil selosa siyang tao. Upang patunayan ang kanyang punto, nagsimula siyang magkwento sa kanya ng isang karanasan mula noong bata pa siya. Nagising siya isang araw at nalaman niyang naging vampira na siya. Nang maging hindi matatag ng hayop ang formula ng mundo, nagsimula itong magkaroon ng epekto sa mundong ito rin, at iyon ang naging sanhi nito. Hiniling ng kanyang ama sa kanya na huwag ipaalam kanino man na siya ay isang vampira at nangako na gagawin siyang tao muli. Huminto ang pagtanda ng kanyang katawan kaya kailangan siyang itago sa mundo upang maiwasan ang paghihinala. Sinabihan ang lahat na nagkasakit siya at namatay. Sa kanilang kastilyo na malalim sa kabundukan, tinipon ng kanyang ama ang mga kilalang salamangkero at alkaymista upang pag-aralan ang formula ng mundo. Kahit habang hinihingal na, ang gusto lang niyang gawin ay gawing tao ulit si Chloe. Sa paglipas ng mga henerasyon, ang hiling ng kanyang ama ay nagbago. Naging sakam ang pamilya sa napakalaking kapangyarihan at ang pagtuklas sa formula ng mundo at pagkamit ng kapangyarihang tulad ng sa Diyos na kaakibat nito ang naging hiling nila. Isang araw, dumating ang isang manlalakbay sa kastilyo at nagpakilala bilang August sa kanya. Siya ang unang vampira na nakilala niya at sa sobrang tuwa ay nagsimulang ibulgar ang lahat ng kanyang lihim sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang pakikipag-ugnayan sa mundo formula ay nangangailangan ng daluyan at pinili ng kanyang pamilya ang tunog bilang kanila. Ipinakita ni Chloe sa kanya ang mga tala at tila naniniwala siya na tiyak na posible ang paggawa ng alteration engine. Sinabi niya na ito na lang ang kanilang tanging pagkakataon para sa isang mas magandang kinabukasan para sa mundo. Bago ang pagkakaibigan nila ni August, hindi niya talaga naisip ang mundo. Ang tanging mundo na alam niya ay ang kastilyo at ang mga bundok na nakapaligid dito. Tinuruan siya ni August tungkol dito at sinabi sa kanya na ang mga vampira ay nakikipaglaban-laban sa simbahan upang mabuhay sa labas ng mundo. Pinaghahanap ang mga vampira at pinahihirapan ang mga tao dahil sa pinakamaliit na hinala. Nang tanungin niya ito kung kaninong panig siya, sinabi ni August sa kanya na wala siyang kinabibilangan. Sinabi niya sa kanya na gusto niya ang mga vampira gaya ng gusto niya ang mga tao, kaya naman gusto niyang wakasan ang digmaan sa pagitan nila. Nagseselos siya sa kung paano niya nasasabi ang kanyang iniisip, pero malapit din siya sa kanya. Nang umalis siya, ang tanging magawa na lang niya ay patuloy na maghintay sa kanyang pagbabalik. Ilang sandali pa, dumating si Jen sa kastilyo at inilagay sa kanyang pangangalaga habang wala ang kanyang mga magulang. Isang araw, sinabi niyang nakakita siya ng kamanghang-manghang lugar mula sa bintana at tumakbo papasok sa gubat para hanapin ito. Hiniling niya kay Chloe na sumama sa kanya at kahit natakot at nag-atubili muna ito, tumakbo siya sa likod niya. Patuloy siyang naghahanap kay Jen pero wala siya kahit saan. Biglang tumalon ang batang babae mula sa pinagtataguan at mapaglarong tinambush siya sa lupa. Ang kagandahan ng mga bulaklak sa gubat ay labis na nakapagpakilig kay Chloe at nagluha pa siya. Ito ang unang pagkakataon na binaliwala niya ang utos ng kanyang ama na huwag kailanman lumabas at hindi niya pinagsisihan kahit kaunti. Unang beses niyang nakita ang napakalaking asul na langit at ang kagandahan ng kalikasan na nagpabuti sa lahat. Ang araw ay isang bagay na pambihirang bago para sa kanya. Pagkatapos, isang araw, dinala rin ni August si Jen pabalik sa kanyang mga magulang at hindi na siya nakarinig mula sa kanya mula noon. Nag-aalala siya na may nangyari sa kanya pero wala siyang paraan para pumunta at tingnan siya. Hindi niya maaaring iwanan ang kanyang pamilya anuman ang mangyari. Isang araw, bumalik si August na malubhang nasugatan. Tinanong niya ito kung kumpleto na ang makina sa pagbabago bago siya napaluhod sa sakit. Inamin niya na nagkamali siya sa pag-iisip na mapagsasabihan ng matuwid ang simbahan at na kailangan niyang ayusin ang mga bagay. Para magawa iyon, kailangan niya ang pananaliksik ng pamilya nito maliban na lang kung magmamakaawa siya sa kanya. Nang tumanggi siyang ibigay ito,
hinawakan niya ang mukha nito at sa mabilisang kilos ay binuhat siya upang kagatin ang leeg nito. Nagprotesta siya pero hindi siya tumigil at sa huli ay ginawa siyang alipin. Pinapanumpa niya itong gamitin ang kanyang kapangyarihan at kaalaman ayon sa kanyang utos. Gayunpaman, nakawala siya sa pamamagitan ng kanyang lakas ng loob at itinaboy siya palabas ng kanyang kastilyo dahil tungkulin niya mismo na protektahan ang pananaliksik mula sa pagkalat sa labas ng kanyang pamilya. Nasaktan si August sa pagtanggi at umalis ng walang ibang sinabi, hindi na muling nakipag-ugnayan sa kanya. Nawala sa kanya ang kauna-unahang kaibigan na nagkaroon siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng sulat mula sa isang nagpakilalang kaibigan ni August na nagbabalita sa kanya na tapos na ang digmaan. Ang pangunahing dahilan ng kapayapaan ay si Augusto at umakyat siya sa ranggo upang maging miyembro ng Senado. Napagtanto niya na nakamit ng kanyang kaibigan ang pinakamalaking nais nito at hindi na kailanman babalik. Ginugol niya ang mga dekada sa pag-aaral ng mag-isa at nagtataka kung kumusta na si Jen. Minsan habang nagpapaliban-liban siya sa pagtatrabaho sa makina at labis na namimiss si Jen, nagpakita ang multo at nag-alok na aalisin ang kanyang mga problema. Pinahalucinate niya ito at pinaniwalaan na pinatay niya si Jen, at para kumpirmahin ang kanyang mga takot. Narinig niya ang isang grupo ng mga manlalakbay na malapit lang na nag-uusap tungkol sa pagkamatay ni Jen. Tumakbo siya mula sa nakakatakot na multo pero nagawa nitong pilitin siyang humiling sa kanya. Si Chloe ay nagtapos na maging isang hayop sa sarili niyang desisyon sa isang dahilan at hindi siya susuko hanggang sa makamit niya ang lahat ng kanyang mga layunin.